Una, ipinagpaliban ni SP Cheese Escudero ang pagbasa ng Articles of Impeachment laban kay Duterte mula June 2 sa June 11. Uunahin daw muna kasi ng Senado ang ilang pending priority bills. Pero may mga nagsabing delaying tactic lang daw ito. Ang reaksyon ng ilang mambabatas sa agenda report ni Hannah T. He has his own reasons, he has his reasons. He would know the dynamics there in the Senate. Ang pakiusap ko lang is that over and beyond self-interest, over and beyond political interest, over beyond interest of self-preservation. Hindi dapat ipagpalit ang konstitusyon sa political interest. Ayon yan kay Representative-elect Laila De Lima matapos iurong ni Senate President Cheese Escudero ang presentation ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula June 2 pa June 11. Nagpadala si Escudero sa House of Representatives ng sulat na iuusog ang date para iprioridad ang pagpasa ng 12 priority bills. Kabilang dyan ang E-Governance Act, amendment sa Universal Healthcare Act at Anti-Pogo Act. Una nang hindi inupuan ng Senado ang mga reklamo laban sa bise nitong Pebrero matapos itong i-transmit mula House of Representatives. Bagamat gusto kong irespetuhin yung pananaw na yan, yung desisyon na yan ng Senate leadership, but I also cannot help thinking, so what is this? Kasi Para kay De Lima, tila paulit-ulit ang pagkaantala sa impeachment proceedings na sa dapat ay agarang ginawa sang-ayon sa konstitusyon. tingin ko, may nangyayari. Sa tingin ko, meron na ganyang usapin that kinoconsider na nila yan to kill the impeachment trial. Anya, baka idaan na lang sa boto kung dapat pa nga bang ituloy ang impeachment at posibleng hindi na ito umusad ayon sa mga natanggap niyang report. Sa oras na matuloy na kasi ang presentation ng impeachment articles sa June 11, hindi na ito masusundan ng Senate action dahil sinadye adjournment na o walang takdang araw ng pagbabalik. It's a process, pero bakit nagdidili-dali? Hindi natin nakikita yung talagang collective will or even yung will mismo ng Senate leadership. Paalala naman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, alam ng Senado ang trabaho nito bilang senator judges. Naniniwala lagi sa chismis. We are not going to abandon our constitutional duty to hear the impeachment case against the Vice President. Pero ayon sa ulat ng politiko, hindi ito basta legislative timing lang. Sabi ng isang Senate source, delaying tactic ito para pumabor sa Duterte bloc kung saan pwedeng manggaling ang swing votes hinggil sa Senate presidency. Ang cooling off period daw na ito about buying time to cut a deal. Nagbabadya ngayon ang bagong Senate leadership matapos ang intensyon ng ilang senador maging Senate President. Kailangan ni Escudero ng 13 votes para manatili sa pwesto. Approve naman kay Senator Amy Marcos ang naging desisyon ni Escudero. Pamumulitika lang daw ang impeachment ng kaalyado niyang si VP Sara at dapat unahin kung ano ang makakatulong sa bayan. Si Senador Win Gatchalian, payag din na i-move ang presentation ng impeachment articles. Kasama ang 3 pending bills niya sa gustong iprioridad ni Escudero. Anya, dapat i-devote na ang susunod na 2 linggo sa legislative priorities. Ginusto ni Gatchalian tumakbo bilang Vice President noong 2022 at maging katandem si VP Sara. Pero para kay Minority Leader Coco Pimentel, ayon umano sa paragraph 10 ng impeachment rules, sa oras na maitakda ang araw ng trial, ang anumang legislative business dapat isuspend para magbigay daan sa impeachment. Sayang yung panahon ng June 2 to 11 na padala na sana ng summons yung impeach official para umaandar na yung oras niya pagsagot. Yun lang yun. Wala pang opisyal na tugon si Escudero tungkol sa reaksyon ng mga kapwa senador. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel.